Matagal ng pangarap ng mag-live-in partner na sina Marvin Adahar at Lian Nocido na magkaroon ng sariling bahay. Sila ay may isang anak na lalaki na 3 taong gulang na. Pareho silang lumaki sa masisikip na tirahan sa lungsod. Kaya nang magsimula silang bumuo ng pamilya, pinangarap nilang magkaroon ng isang maaliwalas at permanenteng tahanan. Si Marvin ay isang software developer sa isang IT company sa Makati, habang si Lian naman ay isang financial analyst sa isang bangko sa Ortigas. Pareho silang masipag at determinado sa buhay, kaya kahit hindi madaling mag-ipon, tiniis nila ang matagal na pagtitipid. Lumipas ang halos 10 taon bilang magkasintahan, pinili nilang mamuhay ng simple, walang luho, walang biglaang gastos at palaging inuuna ang paglalaan ng pera para sa kinabukasan. Maging ang kasal ay isinantabi nila dahil para sa kanila ay darating ang tamang pagkakataon para dito. Ang mahalaga para sa kanila ay makapundar at matustusan ang pangangailangan ng kanilang anak. Bukod sa kanilang buwanang sahod, kumikita rin si Marvin sa freelance projects, habang si Lian ay nag-i-invest sa ilang small business ventures tulad ng online selling at stocks. Hindi naging madali ang lahat, lalo na't ilang beses din silang nakaranas ng hirap. Pero pinanghawakan nila ang bawat pisong iniipon nila at isa yung hakbang palapit sa kanilang pangarap. Taong 2022, nang sa wakas ay dumating ang araw na sapat na ang kanilang naipon, agad silang naghanap ng lupa sa San Isidro, Nueva Ecija. Isang tahimik na bayan na malayo sa ingay ng lungsod pero may sapat na access sa mga pangunahing establishmento. Nang makita nila ang isang lote na mataas ang lokasyon, hindi binabaha at napapaligiran ng luntiang kapaligiran, hindi na sila nagdalawang isip na bilhin ito. Isang tahanang may malawak na bakuran, sariling garahe at isang maliit na balkonahe. Matapos may saayos ang titulo at iba pang legal na papeles, sinimulan nilang hanapin ang tamang kontraktor na gagawa ng kanilang bahay. Maraming rekomendasyon mula sa kaibigan at kakilala, ngunit isang kumpanya lang ang kanilang pinili. Ang Arc Build Construction na nakita nila sa mga advertisement na nakapost sa social media. Ang construction firm na ito ay pinapangasiwaan ng isang lalaking nagpakilalang si Ramil Espina. Nagsimula ang transaksyon sa pagitan ng contractor at ng mag-asawa. Maganda ang mga ipinakitang proyekto ni Ramil, mga modernong bahay na may maayos na disenyo at dekalidad na materyales. Meron pang ilang screen grabs na testimonials mula sa mga dating kliyente na nagpapatunay sa galing ng kanyang grupo. Mabilis silang napaniwala sa ipinakitang profesionalismo ng lalaki at sa mga magagarbong pangako. Napagkasunduan nila ang presyong 2.1 million para sa kanilang napiling disenyo ng bahay, isang 2-story house na may 3 kwarto at 2 CR. Hindi nagtagal, pumirma sila ng kontrata at nagbigay ng malaking down payment sa halagang 1.5 million upang makabili na ng mga materyales at masimulan na agad ang konstruksyon. Punong-puno ng pananabik ang mag-asawa habang iniisip kung paano nila aayusin ang magiging tahanan nila. Hindi nila alam ang bahay na kanilang inaasam ay magiging simula ng isang bangungot na hindi nila kailanman inakalang mararanasan nila. Nagsimula ang konstruksyon makalipas lamang ang 1 linggo matapos nilang pumirma ng kontrata. Masaya si Marvin at Lian habang pinagmamasdan ang lupa nilang unti-unting binubungkal. Sa wakas, ang kanilang pangarap na bahay ay nagkakabuhay na. Sa unang mga linggo, maayos naman ang takbo ng proyekto. May ilang trabahador na dumating, sinimulan ang hukay para sa pundasyon at itinayo ang unang mga haligi. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, napansin nilang bumagal ang proseso ng trabaho.
May mga araw na walang kahit sinong trabahador sa site at kung minsan dumarating ang grupo ngunit halos wala namang nagagawa. Nagpasya silang tanungin si Ramil tungkol dito. Sa bawat pagkakataong kinakausap nila ito, laging may dahilan. Kulang daw ang materyales mula sa supplier, may hindi raw dumating na supply, o di kaya may emergency sa ibang proyekto. Dahil wala silang sapat na alam sa konstruksyon, napilitan silang maghintay at magtiwala. Hindi nagtagal, nagsimulang humingi ng dagdag na bayad si Ramil. Ayon sa kanya, tumaas daw ang presyo ng ibang materyales at para makatipid, kailangang makuha ito ng bultuhan kaya kinakailangan nilang magdagdag ng pera para hindi maantala ang trabaho. Ayaw man nilang gumastos ng hindi kasama sa orihinal na usapan, napilitan silang ibigay ang hinihinging halaga dahil natakot silang matigil ang proyekto. Lumipas ang 1 buwan, ngunit imbes na matapos ang istruktura ng bahay, lalo pang bumagal ang trabaho. May mga pagkakataong inabutan nila ang ilan sa mga trabahador na tila walang direksyon ang ginagawa. Para bang wala talagang malinaw na plano. Dito na nagsimulang sumiksik ang pagdududa sa kanila. Minsang dumaan si Marvin sa site nang hindi nagpapasabi. Laking gulat niya nang madiskubre niyang wala ni isang trabahador doon. Ang ilan sa mga materyales na kanilang binayaran, hindi rin niya nakita. Pakiramdam niya ay may mali, ngunit pilit niyang iniisip na baka may paliwanag si Ramil dito. Kinagabihan, kinausap niya si Lian tungkol sa nakita niya. Pareho nilang naisip na dapat nang masusing imbestigahan ang sitwasyon. Sa sumunod na araw, nagpasya si Marvin at Lian na harapin si Ramil. Pinuntahan nila ito sa opisina ng Arc Build Construction, ngunit laking gulat nila nang madiskubring walang existing na opisina sa ibinigay na address sa kanila ni Ramil. Naghanap sila ng ibang kontak na maaaring makapagbigay ng impormasyon. Ilang dating kliyente ang sinubukan nilang tanungin, ngunit karamihan hindi rin makontak si Ramil. Doon nila napagtanto na hindi lang sila ang posibleng na biktima. Sinubukan nilang tawagan si Ramil gamit ang lahat ng numerong naibigay nito. Ilang beses silang nagpadala ng mensahe, ngunit walang sagot. Halos lumamig ang kanilang dugo nang mapagtanto nilang tila hindi na mahagilap ang taong pinagkatiwalaan nila. Ngunit paano nila mahahanap ito kung wala silang gaanong impormasyon sa kanya? Maliban sa kanyang pagkakakilanlan at lugar nito na hindi naman nila sigurado kung totoo rin ba o isa rin sa kanyang mga kasinungalingan. Muling bumalik si Marvin sa construction site. Dito na niya tuluyang nakita ang lawak ng panlilinlang. Ang pundasyon ay hindi tapos. Ang ilang haligi minadali. Mukhang iniwan na talaga ang proyekto. Hindi na rin bumalik ang mga trabahador nang kanilang hanapin ang ilan na pag-alaman nilang hindi pa pala nababayaran ang karamihan sa kanila. Lumabas na kahit ang mga ito ay naloko rin. Ang perang ipinagkatiwala nilang mag-asawa kay Ramil, naglaho na lang. Sa gitna ng kanilang pagkalito, agad silang naghanap ng legal na aksyon. Pumunta sila sa bayan na sinabi ni Ramil kung saan siya nakatira, ngunit wala umanong ganoong residente sa lugar. Pumunta sila sa NBI para magsampa ng reklamo. Doon nila natuklasan na may iba pang kaso ng panloloko na isinampa laban kay Ramil Espina. Lahat ay may parehong kwento. Habang pauwi, tahimik lang ang mag-asawa. Hindi nila alam kung paano haharapin ang katotohanang nawala ang halos lahat ng kanilang inipon. Ang pangarap na bahay ay naging malaking bangungot. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Alam nilang kailangan nilang kumilos para mapanatag. Umaasa rin silang kahit papano ay mababalik sa kanila ang perang pinaghirapan nila. Hindi nag-aksaya ng oras sina Marvin at Lian. Matapos magsampa ng reklamo, sinubukan nilang hanapin ang iba pang biktima ni Ramil. Sa isang online forum ng mga naghahanap ng kontraktor, nakatagpo sila ng ilang taong may parehong karanasan.
Lahat sila niloko ng Arc Build Construction. Isang lalaking nagpakilalang Joel ang nakausap ni Marvin at Lian. Isa rin itong biktima at mas nauna nang nagsampa ng kaso laban kay Ramil. Ayon sa kanya, matagal nang may modus ang lalaking ito at hindi lang sila ang nagoyo kundi mahigit 10 iba pang pamilya na nangangarap ng sariling bahay. Ibinunyag ni Joel kung paano ginawang negosyo ni Ramil ang panloloko. Karaniwan siyang nag-advertise sa social media at online forums kung saan madali niyang nabibiktima ang mga pamilya o mag-asawang naghahanap ng mura ngunit dekalidad na serbisyo sa konstruksyon. Nagpapakita siya ng magagandang larawan ng mga bahay na kunwari itinayo ng kanyang kumpanya. Kalakip ang pekeng testimonya ng mga dating kliyente. Sa ganitong paraan, mabilis siyang nakakakalap ng mga kliyenteng nangangarap magkaroon ng sariling tahanan. Sa umpisa ng proyekto, magpapakita siya ng sipag at profesionalismo. Maganda ang kanyang pakikitungo, maayos ang kanyang pagsasalita at tila alam niya ang lahat ng detalye sa pagtatayo ng bahay. Hihingi siya ng malaking down payment gaya ng 1.5 million na ibinigay ni Marvin at Lian. Sa unang linggo, magpapakita siya ng konting galaw sa construction site. Mga trabahador na tatambay ng ilang araw, ilang hukay na gagawin at ilang materyales na aakalain mong para talaga sa proyekto. Ngunit paglipas ng ilang linggo, unti-unti siyang mawawala. Magdadahilan at kalaunan ay tuluyang hindi na makokontak. Napagalaman nilang hindi lang simpleng estafa ang ginagawa ni Ramil. Ang mga kontrata na kanyang pinapapirmahan ay peke, gamit ang hindi rehistradong kumpanya na umiira lang sa papel. Ang mga resibo na bayad ay hindi rin lehitimo, kaya walang paraan upang matunton ang kanyang sinasabing opisyal na negosyo. Bukod dito, kahit ang ilang trabahador ng kanyang kinuha ay hindi rin nababayaran. Madalas ay nire-recruit niya ang mga ito gamit ang pangakong mataas na sahod, pero bago pa matapos ang trabaho, bigla na lang siyang mawawala. Ayon kay Joel, may posibilidad na hindi pa nakakalayo si Ramil. May ilang testigo raw na nakakita sa kanya sa isang probinsya sa Pampanga. Tila nagtatago na. Agad nilang isinangguni ito sa otoridad. Sa tulong ng impormasyong kanilang nakuha, isang operasyon ang isinagawa upang hanapin si Ramil. Ilang linggong lumipas bago nila natunton ang kinaroroonan nito. Isang maliit na inuupahang bahay sa isang mataong lugar sa Apalit, Pampanga. Doon siya natagpuan at nagtangkapang tumakas. Nang mahuli si Ramil, walang pagsisising nakita sa kanya. Sa harap ng mga otoridad, pilit nitong idinahilan na wala siyang intensyong manloko, na nagkaproblema lang daw sa proyekto kaya siya nawala. Ngunit sa dami ng ebidensya laban sa kanya, hindi na siya pinaniwalaan pa. Lumabas sa investigasyon na hindi na maibabalik ang pera ng mga biktima. Lahat ng kanilang inipon ay naipatalo na ni Ramil sa sugal. Ayon sa mga pulis, matagal nang lulong si Ramil sa kasino. Halos lahat ng perang nakukuha niya mula sa mga biktima ay diretso sa mga high stakes na sugal sa Pasay at Clark, Pampanga. Kapag malaki ang kanyang kita mula sa bagong biktima, mas lalo siyang tumataya. Iniisip na mas lalo pa niyang mapapalago ang kanyang kinita. Hindi lang yun, lumabas din sa records na may dating kaso ng panloloko si Ramil sa ibang pangalan. Gumamit siya ng ilang alias sa iba't ibang proyekto para makaiwas sa mga biktima at sa mga otoridad. Dahil sa bigat ng mga ebidensya laban sa kanya, sinampahan siya ng large-scale estafa na isang non-bailable offense. Sa patuloy na pangangalap ng ebidensya, lumabas na hindi lang iilang pamilya ang kanyang naloko. Aabot sa 15 kaso ng reklamo ang isinampa laban sa kanya na nagpapatibay sa kanyang criminal offense. Sa kasalukuyan, nakakulong siya habang hinihintay ang kanyang pagdinig at ang magiging hatol ng piskalya sa kanyang kaso.
Samantala, sa kabila ng lahat, hindi pa rin sumuko sina Marvin at Lian sa kanilang pangarap. Alam nilang kailangan nilang magsimula, ngunit sa pagkakataong ito, mas maingat na sila. Natutunan nilang hindi sapat ang tiwala. Dapat silang maging mapanuri at masusing magsaliksik bago muling ipagkatiwala sa iba ang kanilang pinaghirapan. Matapos ang mahaba at masakit na proseso ng paghahanap ng hustisya, natanggap ni Marvin at Lian ang katotohanang hindi na nila mababawi ang lahat ng perang nawala sa kanila. Sa kabila nito, hindi nila hinayaang manatili sa pagkatalo. Alam nilang may dalawang pagpipilian. Ang hayaan ang sakit na lamunin sila o ang bumangon at magsimulang muli. Sa tulong ng mga pamilya at ilang kaibigan nila, unti-unti silang nakabangon mula sa kanilang pagkalugmok. Natutunan nilang hindi dapat magmadali at hindi dapat magtiwala ng walang sapat na patunay. Kumayod sila at sa pagkakataong ito, mas nagsipag sa kanilang mga trabaho. At sa loob lang ng mahigit na 1 taon, nito lamang 2023 ay muling nagsimula ang proyekto para sa kanilang dream house. Sa pagkakataong ito, mas maingat na silang pumili ng kontraktor. Kumuha sila ng legal na tagapayo para suriing mabuti ang bawat dokumento bago pumirma. Pinili nilang magbayad ng paunti-unti sa halip na ibigay agad ang malaking halaga para matiyak na may nagagawang progreso bago maglabas ng pera. Hindi man naging madali ang kanilang muling pagsisimula. Sa bawat patak ng pawis at sakripisyo, mas tumibay ang tiwala nila sa isa't isa. Mas nagkaroon sila ng mas matibay na pundasyon, hindi lang sa bahay na itinatayo, kundi pati na rin sa kanilang buhay mag-asawa. Sa wakas ay natapos ang kanilang tahanan noong Enero 2024. Hindi ito kasing gara ng una nilang pinangarap. Ngunit naging mas mahalaga ito sa kanila dahil sa lahat ng pinagdaanan nila, makuha lang ito. Sa huli, napagtanto nilang hindi sila lubos na natalo ng panloloko ni Ramil. Habang nakaupo sa balkonahe ng bagong tayong bahay ang mag-asawa, napagtanto nilang hindi lang bahay ang kanilang naitayo, kundi isang bagong pananaw sa buhay na puno ng tiyaga, pag-asa, at matibay na paniniwala na anumang pagsubok ay kaya nilang lampasan.